Ako si Joy Gruta. Nagsimula ako as Joy Javier muna. Joy Talier. Gruta nung nag-asawa po ako. Pero panahon ng naging diarista po ako ay Joy Talier po ako. Nirecruit ako ng teacher ko na si Joel Paredes mula sa campus sa PUP. Police reporter po ako. Tapos minsan napupull out ako para mag-cover ng mga welga, ng mga manggagawa. Nag-cover din po ako ng mga rally, mga malakihang rally nung panahon ng Marcos. Nung nirecruit ako nung teacher ko na si Joel Paredes, na naging chief of correspondent namin. Walang pangako eh. Walang pangako kung may sweldo o wala. Noon, siyempre, idealistic pa kami kasi nung nasa kolehiyo, PUP ay hotbed ng mga student leaders. Nung nasa kolehiyo pa, naranasan ko sumali sa mga rally. Nung nagsimulang mapukpok ako at gulpe ko ng pulis, nag-init lalo yung dugo ko. Kaya nung sabi sa akin ni Joel, Sir Joel, na, "Uy, sama kayo, binubuo na namin yung Malaya." Sumama ako kahit walang pangako na may sweldo. Kaya lang, nung panahon noon, nagalit ang nanay ko dahil ako nga lang inaasahan na makakatulong, hindi pa ako nakatulong. Bali noon, ang bayad sa amin, per column inch. 7 pesos lang ang per column inch nung mga panahon yun. Minsan, dahil ang storya namin, dahil pulis, hindi naman gaanong kalakihan, minsan 7 inches lang yun, di 49 pesos lang ang kinita ko nung isang araw. Maswerte lang kami kapag yung reporter regular na nakakasama namin at banner ang storya. Kung dalawa kaming correspondent doon, bali kami na lang dalawa maghahati. Kahit na nasa dulo lang yung tagline lang kami, with reports from. Ang maganda sa Malaya, na-instill sa amin yung code of ethics na walang compromise Talaga hindi ka pwedeng tumanggap kahit ano. Nung mga panahong yun, nagko-cover ako ng Manila Police. Ang katandem ko nun si Erwin Tulfo tsaka si Boboy Shin. Pinaka natatandaan kong coverage nun sa Manila Police na tumatak talaga. Nun kasi 1982 nung create yung Secret Marshal. Supposed to be this Secret Marshal, mga 760 strong policemen to na ang purpose niya is to curb criminality. Pero ang nangyari, araw-araw may nakikita kaming patay. Unidentified. Until isang araw may breakthrough. May isang identified. Walang gustong sumama sa akin. Nung sabi ko, ito identified na isa. Puntahan natin. Walang gustong sumama sa akin. Kaya pinuntahan ko yung R10 sa Tondo. Doon ko nalaman, na manggagawa pala yun, na striker. Yun ang breakthrough na ginagamit noon ng pulis ng estado, Secret Marshal, hindi para sa kriminal hindi lang para sa kriminal kundi para to go after yung mga aktivista, yung mga nagwewelga. Unti-unti kong na discover mga identities ng iba pa. So nalaman doon na hindi lang siya talaga sa criminality, sa aktivista din siya ginamit at minsan sa personal vendetta ng pulis, ng mga abuses talaga ng pulis. Minsan,
nakaaway nung biyanan niya, nakaaway ng mga anak niya, ganun. Tapos pinapatay talaga nila. Bali, siguro nun mga 24 na yung napatay. Tapos, isa lang ang kinasuhan nun dahil, anak ng diarista yung napatay, 17-year-old. Hanggang sa nagkaroon na dahil siniris yun ng Malaya nagkaroon ng clamor na mag-petition yung mga militante sa Supreme Court na i-deactivate yung secret marshal. Ang maganda nito, nag-rule ang Supreme Court na totally deactivate na siya. Tapos yung pangalawang storya na pinakamaganda din nun, na na-cover ko, yung SM strike. Yung SM strike, tumagal din ng husto yung SM strike. Kailangan namin minsan matulog na kasama yung mga welgista, papasok ng iskerol, tapos sa umaga binubuwag sila. Kaya yung coverage ng Malaya sa mga welga ay napaka-extensive kasi yung mga reporters, pumapaloob sila dun sa mga welga at nakikipamuhay sa mga manggagawa para makuha nila yung buong storya.